So yun, holiday ngayon mga katropa, tahimik yung workshop. Yan. Tayo lang nandito sa baba, pero sa sales may naka-duty. Yan. So nandito nga ako sa aking overhauling area. Binabaklas ko yung Santa Fe kahit half day lang para makita ko lang kung saan nang galing. Bukas ko na itutuloy yan. Nasa baklas ko na yung head. So ayan, yung mga parts niya sa Santa Fe. Marami lang talagang parts yung Santa Fe. So ito nga, nabaklas ko na yung kanyang cylinder head. So si BT50, pwede ko nang umpisahan si BT50. Susukatin natin yung mga ring. Lahat fittings tayo sukat na membrane bearing, conrod bearing, kasi hindi naman siya original. Mga OEM lang yan. Yan, mga parts ng BT50 natin, OEM lang yan. Yan, yung bearing. So ito rin naman yung ginagamit ko dati. Magandang klase naman yan. Tsaka yung ibang parts nandun na. Pwede ko nang inihintay ko lang naman yung cylinder head niya. Yung cylinder head kahit sa huli na lang yan, wala nang problema. At least na fittings natin, na set natin yung block. So ngayon, ito nga yung Santa Fe, binuksan ko mga katropa. So yung naging issue niya sa number 2. Yan. Meron lang ako isang sa inyong tip. Pag nakita nyo ganyan yung mga line, yan, tignan nyo yung line, ang ganda-ganda ng line yan mga katropa. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Tignan nyo, makikita nyo yung line ng ating bore. Yan. Pagka ganyan yung line, makita nyo mga scratches to ganyan. Means na maganda yung ng piston ring yan mga katropa pagka ganyan. Pit na pit. So yun, papakita ko sa inyo yung number 2. Tingnan yung number 1, okay yung number 1 yan. Sa number 2 nagka-problema kaya lumalagapak yung tunog niya. Pakita ko sa inyo, ayan o. Ayan ang tintab ng number 2. Ibig sabihin sa number 2 hindi sumusunog yan. Kaya nagkakaroon ng usok yan kapag umaandar. Umaandar pa to. Hindi, may konting palyado lang kasi nga parang hindi kumpleto yung sunog ng number 2. Kung mapapansin nyo, ayan o. Ang baba. So mababa yan. Ibig sabihin may problema sa bearing. Huwag lang sanang natamaan yung ayan o. Maalog o. Huwag lang tinamaan yung crankshaft niyan. Yan. Sa number 2 nagka-problema, sa number 4 walang problema, tsaka sa 3, tsaka sa 1. Yan. So yun. Kaya lumalaga pa. Ayan. Tak. Ubus na yung bearing. So yung naging nito, sabi ng may-ari, parang na-delay siya ng service. Parang hindi niya na-maintain yung langis, parang tumagal yung langis niya, hindi niya na-change oil ulit. Kaya sa mga customer na naka-diesel, marirekomenda ko lang, huwag niyo kakalimutan magpa-service. Diesel is mabilis masunog yung langis niya kasi nga by compression siya. Mabigat yung makina, mainit yung makina. Yan. Mabigat siya mag-compression kaya nagiinit yung makina. So tendency mo yung mga lubrication system niya, yung langis, madaling masunog yan. So para sa akin, kung ako yung tatanungin pagdating sa diesel, mga every 3 months or 5,000 km. Yan. Kahit full synthetic pa yan, semi-synthetic pa yan, wala akong paki. Basta sa recommendation ko, kung gusto nyong laging fresh yung lubrication system nyo, every 3 months or 5,000 palit na kayo mga katropa. Yan, sa mga customer natin, recommendation lang naman yun, nasa sa inyo yun. Di ko naman pera yung gagamitin sa sa pag-service nyo. Kung gusto nyong mas lumala, nasa sa inyo yun. Huwag nyo lang pa-service, maging late din kayo para magkaroon ng issue. Di butas ang bulsa nyo, magkano yung overhauling. Pag talagang in-overhaul ng todo yan, palit lahat ng pwedeng posibilidad, hindi yung nagka-problema lang yung papalitan. Kasi pag nagbukas tayo ng engine, hindi lang kung ano yung may problema, yun yung papalitan natin. Sigurado at gagastos kayo ng malaki. Kung yung papalitan nyo, yung may problema lang, walang problema yan. Susunod, yun iba naman yung bibigay. Yan. Kaya nga inaan natin yung overhaul para, nga sabing overhaul, rebuild. I-rebuild natin yan lahat. Kung ano yung posibleng panggalingan, lalo na sa loob ng makina. Kailangan natin palitan yan para hindi natin pag-isipan sa bandang huli. So yun lang mga katropa. Tutuloy ko na uli bukas. Bukas is working day na ulit. Ngayon ay half day lang ako para lang makita kung ano yung problema. Bukas ko na ibabaklasin yung pinaka
block niyan, hiwalay natin sa transmission para mabuksan natin at ma-quotation na natin mga katropa yung kanyang kung ano yung mga papapalitan natin. Yan. So yan nga yung mga parts niya. Ito sa BT50. So yun yung mga parts. So bukas ko na lang babaklasin ng kompleto yan para mag-recommendation na natin kung ano yung mga papalitan at madala na sa machine shop.